This is it, politics. Latest dihis ng showbiz. Yeah! How are you, everybody? Yay! Hello! Nako. Miss Universe, oh. So pagkatapos ng maraming live views natin the last time na ito na naman tayo. But before that, a belated happy birthday sa ating dating presidenteng Rodrigo Roa Duterte. Yesterday yun. Oh, 80 years birthday old na siya, Nay. 80 na siya, no? Oh my God. Oo. Dumating sa si Kitty doon earlier, tsaka si Hanilet Abansenya. This is the best time for them to really celebrate at least Yeah. with the family. No? Yeah. Kaya kami, magsa-celebrate na rin tayo dahil pag mag-uusap na ulit na tayo at maglalabasan ng lahat ng opinion dito sa Dati Yung Tambayan na ngayon ay ginagawa ninyong isa sa inyong mga minamahal na tahanan. Ito po ang OOTD. Oras ng opinion. Talakayan at diskusyon. With my nanay na pareho kaming medyo makulay tayo ngayon, Nay, no? Para akong ice cream. Pero masarap pakinggan at masarap magmahal. The Political and Showbiz Official Dome ng OOTD, Nanay Jobert Socaldito. Thank you, anak ko, Direct Chaps Manansala. My gosh, thank you everybody for watching. Alam niyo naman, ang buhay namin ay kayo. You are our inspiration. Sa inyo kami humuhugot ng tawag dito, ng inspirasyon. Lakas. Oh, yeah. Oo, kaya maglalamig kami na pakishare nyo na ang itong pinapanood nyo na to dahil didiretso na tayo sa ating unang segment, ang This Is It, Politics. Ayan na. Di ba, nung a few episodes ago, ay pinag-usapan natin si Senator Amy Marcos na namamangka sa Dalawang Ilog, di ba? That she was part of this administration slate for senators, di ba? This midterm election sa May. Tapos, at the same time, ay ang identity niya ay nasa mga Duterte because she has been, parang, iconic para sa kanya si PRRD. Kumbaga, initsapuera na niya halos ang kanyang kapatid na Pangulo nating bansa. Ngayon, siyempre tayo, di ba, we're telling her, we're challenging her actually Yes. the time, that kung talagang doon ka. Kumbaga, if you don't believe the administration, don't belong to that slate. Umalis ka, or if not, di ba, lumipat ka doon sa PDP, di ba, kung anong grupo ng mga Duterte. Because mabuti na yun, para at least, di ba, mapanindigan mo kung ano yung stand mo. Sana ay parang late na rin. No, parang sana bago pa siya tumakbo, sinabi na niyang hindi ako tatakbong nasa slate ninyo. Yes, actually, nung una, 'di ba, nilagay siya doon sa slate. Tapos nawala siya 'di ba? Pero bumalik din siya doon sa Lawag nung nagkaroon ng rally sa Lawag. Siguro dahil sa pakiusap ng kanyang anak who is governor of Lawag, no? Anak ni Senator Amy Marcos. So after that, wala na naman siya sa Cavite at Laguna, 'di ba? Kaya hindi na mini-mention ng ating pangulo, Pangulong Bongbong Marcos ang pangalan niya sa kanilang slate. Naging 11 na lang sila. Kasi si Camille Villar was not there that time, pero part pa rin siya ng slate. Si Amy lang taga hindi na niya mini-mention. And finally, Senator Amy Marcos left them. Sabi nila, kumalas na raw si Amy Marcos officially sa alyansa ng bagong Pilipinas o something ni President Bongbong Marcos. Ang tanong ng maraming tao is that, kumalas ba siya o tinanggal? Kasi nauna na hindi na binabanggit ang pangalan niya Kumbaga, parang napilitan na lang siya. Napilitan siguro out of delicadeza. Siguro wala, forced to good siya but to live. At kaya iniwanan niya. And she's running independent. Hindi naman siya sumama doon sa PDP because kumbaga sa grupo ng mga Duterte, hindi naman siya favorite Kumbaga merong mga Duterte supporters at even mga senatorials nila na hindi siya welcome. Na hindi siya welcome. Like si Bongo, who believed that yung kanyang probe investigation niya on the Duterte was too late the hero. Yeah, too late the hero. Kumbaga, anin mo pa ang damo pag wala ng kabayo. Kumbaga, wala nang sinabi patay na. No? Pero, di ba, nasa abroad na, nasa jurisdiction na ng ICC. At sinabi naman ni Sal Panelo, yung legal counsel ng dating Pangulo, ay epal. Ngayon,
marami talagang ayaw rin sa kanya sa mga Dutertes, no? Kaya she's running independent. Pero this time, mas strong na ang conviction niya na talagang galit siya sa kanyang kapatid. Lumalabas talaga na hindi siya talaga naniniwala sa mga projects ng kanyang kapatid. Lalo niya talagang dinidiin ngayon ang administrasyon ni Bongbong Marcos. Hindi ko alam na kung saan ang pinanggagalingan ng ating senadora, no? Kasi, syempre, all of them wanted to win for sure, no? Yes. They will think of better ways para manalo sila, para makakuha sila ng boto. Pero sa mga nangyayaring ito, sa tingin mo na, nakakatulong ba kaya? Actually, the more niya if you were to ask me, opinion ko lang, inilub niya ang sarili niya sa putik. She has already lost dalawa. Instead of akala niya, pagpunta niya sa mga Duterte, ay nakatulong. Mga Duterte are doubting on her now. Kumbaga kasi isipin nila, Marcos pa rin yan. Kumbaga Blood is thicker than water. Blood is thicker than water. Eventually, ay babalik at babalik yan sa mga Marcoses. Hindi man niya didilaan maari ang kanyang unang mga sinabi, unang mga paninira, but still, no, ang kanyang relasyon sa Marcoses ay Marcoses pa rin. Though hindi na raw ito sumasama sa mga family lunches or dinner sa Malacanang every Sunday. Kumbaga talagang nilalayo ng kanyang sarili. Pero ang kanyang mga anak at mga apo niya ay nandoon kasama pa rin ng pamilya sa kanilang mga gatherings, no? Ngayon, marami ako nasa isip ko, why is Amy acting like this? You know, siguro feeling ko lang disappointed yan na bakit si Bongbong ang iniluklok niyo presidente? Bakit si Bongbong ang pinabura ninyo at hindi ako? Kasi naalala ko yan. She wanted. Because I'm sure she has always wanted this. Because nung kabataan na Amy, di ba, siyang ginugroom dati To be the next. to be the next leader ng kanyang tatay, the late President Marcos Sr. Di ba, nag-chairman pa yun ng kabataang barangay? Yes. Tapos kasi, in fairness, because she's very intelligent. Matalino. Kumbaga, siya tagang ginugroom that time na umakyat, papasok sa politika. At hindi niya akalain na naagaw ng kanyang nakababatang kapatid na si Bongbong Marcos ang charm sa public. Nakuha ni Bongbong ang public. That's why unti-unti siyang dinelegate paakyat. Kasi di ba si Amy became congresswoman, became governor, before she became senator. Kumbaga, akala niya siya na but wala kasi siyang magic. It's not all about intelligence. It's not about being witty and being what. But you know, you have to have a connect with the people. So, meaning na parang feeling mo dati pa man, talagang hindi na siya pumapabor sa pagiging presidente ng kanyang kapatid? Before the presidency came, noon pa lang, I'm sure meron siyang, if you're meron mga grudges na inside. Insecure siya. Inggit na siya. Kumbaga kaya nabubuo ang galit hanggang sa hindi niya matanggap na ang kanyang kapatid ang naging pangulo. Lalo na ang kanyang kaibigan na si Sara Duterte, ang ating vice president, ay biglang nagkaaway at nagkalaban yung dalawa. Yes, oo. Kumbaga, this is a way of, parang parang siya nagre-rebelde. Nagre-rebelde si Amy Marcos. Yun ang basa ko. Na hindi makakatulong. Hindi makakatulong. Sa kanyang kandidatura. In fact, naalala ko pa siguro mga year or two ago, ay parang balita ko that in 2028, she was eyeing to run for vice president. Ngayon nga lang senadora siya Di ba? Running for re-election, itong midterm elections na senatorials, ay mukhang hindi siya lulusot Kasi the last time was 12 to 14 nagastos na niya na O $1 billion ayon sa ating mga nababalita na nakapost sa mga social media platforms natin, ay may 1 billion siyang budget para sa mga ad campaigns niya. Wala pa doon yung mga labas na mga gastos, yung ad campaign na ito sa television, sa mga baka mga kaibigan naman niya na nagbigay yon mga donations yon. I don't think so. Sino kaibigan na magbibigay? Marami namang kaibigan ng mga Marcos. Marami silang pera. Dahil unang-una, huwag natin kalimutan, mga kaibigan, na huwag kayo magalit. Dahil ako talaga, binabalik ko, panahon namin yung martial law, panahon natin yung mga, di ba, na-issue sila na ang dami nilang nakuhang pera sa kaban ng bayan noong mga panahon na yon. At di ba, nagkaroon sila ng limpak-limpak na kaso that time. May feeling ko, part of this money that she's using is part of their money before.
Na Yun ko lang, ha? Na ibinabalik naman niya sa taong bayan ngayon. Hindi man physically, pero para sa kanya sariling interest. Kasi nga sa campaign niya. Di ba? They have so much money. I don't believe that they are poor. I don't believe that, that nawala sila mga savings abroad, yung mga secret accounts nila sa iba't ibang bansa, at saka mga gold bars na pinag-uusapan before. Siyempre, wala akong hawak na ebidensya dyan. Pero siyempre, ito ay bukas na. It's an open book to the public. That's why she has the money. Magkano kinikita? Okay, governor, naging senator. Sa bagay, marami silang pera dyan kasi mga SOP, di ba? Kapag may mga projects, di ba? They get what? 10-15% of every project. Di ba? Marami silang kinikita sa gobyerno. Pera ng bayan, di ba? Mga komisyon nila dyan, di ba? Bago masimula ng project sa DPWH. Bago ang signature. Bago ang signature, Diyos ko, nakaltas ng 40%, di ba? Kaya naging substandard na yung mga bridges natin at saka mga kalsada natin, madali masira kasi nga, ang mga ginagamit ay mga second hand, mga ganon, hindi na ganon ka-quality. Pero nag-grandstanding siya sa'yo nung chinek niya ang katotohanan ng pagdakip sa dating presidente. Oo, di ba matalino siya eh. Dapat alam ko pag matalino ka, dapat alam mo kung saan ka nang gagaling. Supreme Court na nga nagsabi na may jurisdiction ang ICC kay Pangulong Duterte sa krimen ng mga nagawa allegedly nila before we withdrew from the Rome Statute. At yung pagkahuli kay President Duterte, ano sasabi niyo walang due process? May warrant of arrest. In fact, sabi nga ni General Torre, it took them more than 12 or 16 hours yata na negotiation na para mabitbit na may sakay sa aeroplano si President Duterte. At even President Duterte said, di ba, challenge pa niya si Torres na sabi nga niya na, you will kill me first. You have to kill me first bago niya ako may sakay. Pero wala siyang choice because, wala siyang choice. Pinamukha na sa kanya, etong warrant of arrest. This is the reason why we are apprehending you, that we are bringing you to Hague. Na kahit ilang beses sasabihin sa maraming tao ng mga maka-Duterte na kidnapping yung yung naganap, ay hindi totoo. Hindi totoo. Alam mo, huwag mo kasi i-divert ang issue. Huwag kayo mag-gaslight. Nababasa ko ang kanilang mga comments ng mga OOTs natin ay sobrang talino nila, kaya gusto pa rin natin talaga mabasa ang kanilang lahat ng mga comments. Pero ako, sa ending ng lahat ng ito, nalulungkot ako dahil sa politika ay nagkakaroon ng bangayan, ng hidwaan, at hindi pagkakaunawaan ng isang pamilya. Ang masakit kasi dito, Nak, ang nagsasuffer ang taong bayan. Ito ay isang war between two families. The Dutertes and the Marcoses. At ang napakalungkot pa, isang Marcos ay pumunta sa kabilang kwadra. Kumbaga, hindi mo alam, are you serious, Senator Amy, na tinalikuran mo na talaga ang iyong kapatid, nakababatang kapatid, Pangulo ng bansang ito, ipagparingay pa natin that you disagree, you have arguments with him about whatever leadership na pinapairal niya sa bayan natin. Pero usap kayo privately, di ba? Pero dapat suportahan mo pa rin ang kanyang magandang proyekto because para ito sa kabubuti ng bansa. Kasi kung halimbawa ikaw man one day mailuklok, di ba? Ganun din ang gagawin ng kapatid mo at ganun din ang gagawin namin, susuportahan ka namin kung maganda ang mga proyekto mo. Huwag yung, my God, pinaiiral nyo lang ang inyong, yung pride. For self-interest. Oh, yeah. Diba, wag naman. Kami ang nagsasuffer, kaming taong bayan nagsasuffer. Hindi naman kasi kayo, anytime you can fly. Kapag magka-civil war dito, pwede kayo lumipad. May mga pera kayo, may mga private planes kayo. Paano kami? Wala nga kami makain. Kasabay ng pag-aaway nila na ay pag-aaway din ng mga Pinoy sa kapwa Pinoy. Yes. Nakita mo, nangyayari tuloy. Susuportan din nila yung mga OFWs, di ba? OFWs natin na nagbabanta na hindi magpapadala ng pera for a week. For a week dito habang sa birthday in celebrate. In protest, di ba? At saka celebration na rin ng birthday ng dating presidente. Alam nyo, don't generalize. Hindi bobo mo OFWs natin. Maybe some of them may have, siyempre nagsympathize sa dating Pangulo. Pero hindi lahat. Napakarami kong kilala, napakarami natin nababasa, mga reactions sa mga napakarami OFWs abroad. Kasi, there's so many, more than 2 million OFWs abroad. Okay?
hindi lahat yan, not even, Diyos ko, not even half of them, ay ma-agree at sasama sa nagpo-protest na off remittances for 1 week. No. Kasi unang-una, paano mo gagawin yan? Okay, malaki nga na ipapasok na pera ng remittances na yan. Sa bansa, ang laking tulong, like 11 billion a day, ng mga tiyata. Parang ganyan, ang laki. For 1 week na yan, maapektuhan talaga kahit papano ang economy ng Pilipinas. No? Kasi syempre, 1 week na walang remittance, malaking bagay yon. Pero, sino ang magsasuffer nito? Para saan ba? pamilya nila. Yeah. Di ba? Para saan ba nagsipuntahan sa abroad para magtrabaho? Para makaipon ng pera, makapagpadala ng pera sa kanilang mga pamilya, para sa kanilang mga araw-araw na panggastos, mapagkain nila, edukasyon, ang kanilang health, mga gamot nila. Yun ang ginagawa ng mga ating mga kababayan kaya sila nagtrabaho abroad. Mapalayo sa pamilya para makatulong sa kanilang naiwang mamahal sa buhay dito. So, 1 week na hindi kakain ng kanilang pamilya, 1 week na halimbawa may hinulugan sila dito ng mga properties. Di ba normally ganun sila, may hinulugang bahay, hinulugang condominium, hinulugang kotse. So, ano yon? 1 week sila, yung 1 week na yon, palagay mo kapag hindi ka nakahulog sa sa hinulugan mo, syempre mag-incur ng interest yon. Ano, papayag sila na after a week, syempre may windfall tayo. Darating dito yung, di ba, after a week na, halimbawa hindi sila nagulog, the week after magdo-double sila. Di ba? Mababalik ulit na, tataas ulit ang ating remittances. Pero ano niya sa 1 week na yon? Ginutom yung pamilya yun dahil lang kay Duterte. Di ba? Isang kaistupiduhan yun. Ako kuminsan kasi may mga taong it will make them feel good. Yes. Sige, bibigyan naman natin yun kasi talaga to each its own. May kanya-kanya tayong choice kung pwede natin gawin. Pero sigurado ako, isang araw ay sasabihin nila, grabe, kumampi ako sa ganito. Nakalimutan ko na Pilipino pala ako. Yes. At ano na pala ako. Diba? At yun lang pakiusap ko, please don't generalize. You are sending a wrong signal. Kasi akala ng mga tao na nakakapanood, nakakabasa, akala lahat ng OFWs ay ganun ang desisyon. No. Not even 1/3 ay nag-decide noon. Sila lang, grupo lang na yung nagsasalita. Pero in reality, ang totoo niya... Parang clamor nila, parang ang dami-dami. Parang ang dami, parang akala mo parang 90% of the OFWs ay parang ayaw mapadala remittance. That's wrong. So anyway, yun itong mga... Kay Amy Marcos well, ako naman, humanga naman. Dahil kahit paano, humanga ako sa kanya because at least she made the decision. Because ayoko talaga ng mga tao na namamakas dalawang ilog. At least klaro na ngayon na wala siya sa administrasyon. Ay, hindi pa, official na yun official na yun. Do wala pa, naghintay pa ako ng statement from Malacanang. So, ngayon doon na siya sa kabilang panig. At least, nagkaroon ka ng delikadesa. Pero, baka pulutin ka dahil sa kangkungan. I don't know if they'll help you sa eleksyon. Kung ano to naman ay mag-interview na ang Panginoon doon. Yes, bahala na. Yan. Okay? Ikaw, Otizan, ano masasabi mo dito? Sa pagkalas o tinanggal nga ba ang senador na si Amy Marcos sa slate ng kanyang kapatid? Comment na. Ang dami ng mga comments na yun. Of course, diretso na tayo sa atin na next segment. Bago tayo dumiretso na, gusto ko lang purihin ang ating director, editor, nakamukha ng beauty queen na si Malu Bendigo. Wow. So, si Malu Bendigo, you know, during our time, she was former mutya ng Pilipinas World, if I'm not mistaken. Ganun kaganda si Leanne Manansalang Miklat. Lahat, kapatid ko yan. Tuloy! Tuloy! Diretso tayo sa ating latest bihis ng showbiz. Uy, ano ba yun? Nakakalugod na after ng bench fashion, sabi ko nga sa'yo, grabe, ang ganda-ganda ni Sunshine Cruz doon sa kanyang no? pulang bathing suit na sinuot, no? Bathing suite? Bathing Bathing suit ba? Joke lang, Nagulat. joke! Na bigla siya nag-post na meron pala siyang pinagdadaanan. Oo, even before pala itong bench na ito, ay na-diagnose na siya of a certain immunodeficiency thing, no? Parang Ito, this is sakit. Ano tawag dyan? myasthenia gravis. Ano? Myasthenia. Myasthenia gravis. It's a chronic autoimmune disorder that causes muscle weakness, primarily affecting the voluntary muscles due to the immune system mistakenly attacking the nerve muscle junction, leading to impaired communication between nerves and muscles.
teka lang, baka parang ayaw mo also undergoing that. No, I don't like to be sick of that kind of sakit, of that disorder. Pero ako kasi I have problems kasi yung sinasabi ng parang kang tinutusok-tusok ng karayom sa mga daliri mo, even sa mga kamay mo. At sometimes, di ba, na-weaken ang muscles mo. That's why umiinom ako ng parang vitamin B something, yung nasasabi ni Daddy. So, hindi kaya yun, parang pag gano'n. Kasi sasabi dyan, di ba, yung nerves mo ay parang ay naku, please Lord, wag naman ha. Huwag naman Oo. na eh. Pero, but did you have to your check also para malaman mo rin? Lapit na, ay, bakla ko. Pagkabakla ko talaga, napakatamad ko pumunta. Diyos ko. This Sunshine Cruise na parang nakakagulat lang na sa dami ng mga gandang mga nangyayari sa kanya, biglang meron siyang ganito. Oo nga Sabi niya, eh. lumalakas na lang daw siya dahil may mga anak siya na talagang nagmamahal sa kanya. At ngayon, ay meron siyang magandang love life no, na naging successful. At yung bench fashion, yung body of works ng bench na ay doon siya, nagkaroon siya ng realization talaga na talagang you really have to take good care of yourself and embrace yung lahat ng mga meron ka sa ngayon. Pero alam mo na, it's really mind over matter. It's mind over matter, sa totoo lang. Kasi kahit anong sakit meron ka, di ba sabi nga ng mga doktor, no, na mga nakakausap ko, no, na halimbawa you're sick, no, nasa hospital, halimbawa sabi nila, kahit na may sakit ka na, halimbawa you have cancer, example ganun, you just have to think that you will be well. Na ika-conquer mo yung anong yon, yung taas na yon. Yung takot din. Yung takot. You win 51% of the game. Kumbaga, i-cure Kaya na ko. natin. Kaya. Laking tulong doon nun. Pero ito kay Sunshine, you know, we know naman the lady is so beautiful, napakaset. In fairness, up to this day, na-maintain niya yung figure She's niya. 48. Yes, she's very sexy. Parang si Ina Raimundo, di ba? Mga ganun tipo na, Yes. they have maintained that Kaya naman ang sexiness. AA ay hindi na in love talaga. Yeah. Oo. Kaya kita mo, kay Sunshine, tingnan mo ngayon, sino karelasyon niya? Atong Ang. Imagine mo yun, si Atong Ang ay nabighani niya. Kumbaga, at mukhang seryosohan na talaga ito. At I won't wonder one day if they get married. Kasi I'm sure, na-annul ni Sano, di ba? Si si Sunshine. Sunshine, yes. Pero sa Atong, I don't know yet, kay Papa Atong, kung anong kay estado. Pero nakita mo sa Best Fashion Show, nandun sila ni Sylvia Sanchez, R.S. Francisco, magkakasama sa front row. Di ba? Sa front row, hindi, baka mamaya akala na part ng front row siya. Kasi sa R.S. Francisco may ari ng front row kasama si Sam Versosa. Anyway, nakita mo kung gaano kagiliw sa Atong while watching kanyang Proud. girlfriend. Proud, di ba? At In saka love. sa Sunshine, nakula siyang pakialam. Diyos ko, even at her age, mas sexy pa siya sa ibang mga young stars. At maganda pa rin. Maganda. Oo. Pero sana she gets rid of this sickness, no? Sana, no? Yung disorder na ito. Minsan tama ka mga na mind over matter. And at the Yeah. same time, yung mga tao sa paligid mo na magpapalakas sa'yo. Yes, oo. Kasi doon ka kukuha ng hugot ng inspirasyon. Kasi kapag mga tao sa paligid mo, mga positive, alam mo yung sakit na yun, mawawala yan, die. Believe me. Ay, naku. We wish you well, Miss Sunshine, and continue inspiring a lot of people, lalo na yung mga nagkakaedad, na pero pwede pa rin, na kaya pa rin. No? Tama. Laban lang. Laban! Kagaya ng dalawang pinag-uusapan natin ngayon ay Catherine Bernardo at David Licauco na sinasabing Catvid. Catvid. Ah. Catvid. Oo. Catvid. Alam mo, nagsimula lang ito sa bench Yeah. din. Sa bench fashion show na ito na ginanap sa Mawari na yan, Nakita diba? sila in isang one frame. Oo. Kinilig ang mga tao na parang, may chemistry. Oo, kasi nakita daw nila kung paano magtinginan. Paano magtinginan, alam mo, di ba, napaka-oozing with sex appeal itong si David Icauco to both gays and the women, no? At si Catherine naman ay nag-exude din ng sexiness at saka alam mo naman, yung wholesome image niya and so beautiful and very popular ay talagang iba rin ang dating ni Catherine. Kumbaga, it's not even cut then ang pinag-usapan that night. Siyempre, may sabi na, nag-isnaban daw sila, which hindi naman totoo. Hindi nag-isnaban si Catherine at saka si Alden. In fact, di ba, sa backstage, ay nakita may video pa nga na parang hinawakan niya sa kamay sa likod si Catherine, parang they were talking, ganyan. Pero sa stage, talagang part ng script talaga yun. Yes. Rampa lang kayo. Yes.
Pero yung tinginan, yung malagkit na tinginan ni, alam mo naman, yung pagkachinito ni David kasi, oh my God, nakakakilig. So pag nagtitinginan sila ni Catherine, para bang there was something, parang There may were communication. May communication. May communication. Napansin ng mga netizens yun, ng mga fans. Ngayon, ay sila na ngayon ang nagpo-push sa takikiusap sa mga producers. They were clamoring for Kath Vid. Yeah, for cat vid, teleserye, or movies. Oh, paano Oo. si Alden na Diyos ko, wala na sila dapat patunayan. Sa Nakadalawa bagay. na sila. Oh my God. Siyempre, maganda rin yung mag-child mas Catherine na panibagong putahe. At saka, ang inisip ko, paano si Barbie Fortesa? Si Barbie Fortesa is doing well. yes. Is doing well, ha? Lalo na ngayon na Yeah. single na rin si Barbie. Oo. So ngayon, pero malay mo, makaiba yung Barbie at saka David. Pero ang Catherine at saka David ngayon, ang hinihintay ng ating mga Wow. fans. Wow. Ako rin parang kinikilig Pero Catherine, pag kayo na ni David ang magkasama sa teleserye o sa movies, akin na lang siya sa personal. Daddy Doc, Percival De Leon, si David ikaw ko pinag-uusapan namin, ha? So, okay na sa'yo. Ikaw si Catherine? Ay, naku naman. Yan, mga fans ni Catherine Bernardo at fans ni David Licao ko. Mangyayari kaya ang inyong hinihingi? Nako, we'll see. Mukhang mangyayari. Pwede naman, di Ay, ba? hindi malabong mangyari yan. Kasi, di ba, napapansin ko rin, ikaw, sa tingin mo, Pwede na eh. Kung may mga clamor, may bakit kilig, no? hindi? Kung ako producer at pera ako at may clamor na ganyan, bakit hindi? Siguradong kikita ako. Tama. Diba? Yes. Excited ako. Sige. Yun. Good luck. Good luck. Mga fans, para sa atin to. Yes. Kami kinikilig na yun. Nakikita ko yung mga comments. So, ikaw din kinilig. Oo nga. Ay, hello muna kay Senator Bong Revilla. Thank you na kapatid ko. Parang kapatid ko yan eh. Okay. Oh. Tumawag kasi sa akin. Nangungumusta. Yun, Okay. panoorin natin na ating, para lalo tayong gusto maya, ang ating trending funny video. Sama. Sama. Ano ba yung si Lodo? Betchin pa more. Betchin pa more. Asin ba Betchin yun, pa yun? Betchin? Oo nga, asin na bet- Pero kahit na, di ba, nakakaloka naman, nilalagyan, yung una niyang kinuha na, yun ang titikman niya. Siyempre, Na alam diba? mo, kahit content na yan, halimbawa kung content na Oo. yan, kapag mga matatanda yung nagko-content, nakakatuwa. Ako patola pa naman ako sa ganyan. Patola talaga ako. Alam ko naman kung bakit, pero natatawa talaga ako pag gano'n. I'm sure kayo din. Eh, tsaka minsan, tumawa naman tayo because we deserve to smile and be happy. Alam mo, kahit maganda. pansamantala. Pero alam mo, ganda ito naisip natin yung trending video. Of course. Kasi siyempre, to lighten things up. Oo, no? sa lalo na yung mga OOT dyan sa atin na naghahanap ng ikakasiyan nila. Lalo yung mga mga team OFW, team abroad natin. Yes. No? Ayan ha. Diyos Yun. ko. Betchin pa more. Medyo more. Maraming salamat sa Deluxe Spa. Yeah. Located sa Scott Fernandez Corner, Tomas Morato. Hanapin si Vince Miraflores. Beauty queen yan, si Victor Flores, okay? Sa gilid dito ng Chili's, ha? Yeah. Hanapin niyo siya dyan. And kay Daddy Doc Percival De Leon sa aming bagong tahanan. Maraming salamat sa pagpapatuloy mo sa amin. Yes. Anay, At happy birthday kay Daddy Doc. Daddy Doc, I was about mamaya sana kita i-greet but happy Ay, birthday. sorry, no, but, mahal na mahal ka namin at maraming taong nagmamahal sa'yo dahil sa kaganda ng puso mo at mas marami pang birthdays with you. Yun yung panalangin ng maraming taong nagmamahal sa'yo. Actually, bukas pang birthday niya. Ngayon nasa Lubong. Yes. Ngayon nasa Lubong sa, of course, no? Ng kanyang birthday. At mamaya madaling araw, mga 5 o'clock. Sasamahan ko siya. May offering kami rito sa may Sacred Wow. Heart Church. Dito sa Kamuning. Okay? Above all this, it's God. It's God. Diretso With na tayo, God of course. first, ha? God first, of course. Ang ating pinakihintay na lahat, naku, maganda to. Ang Hula Bira! Ay, naku, paano ko ba sasabihin to? Wow! Kalahiyan. Oo, kuliya. Tag-assumption po ako, ha? Well, nagkakamali. Anyway, ito yung tungkol sa isang napakagandang actress. Isang actress, businesswoman. Oh, di ba? Ayun na. Yun ang blind Alam item. na. Ay. Ay, meron Hindi, pa. ito na. Kasi meron siyang boyfriend, non-showbiz na boyfriend na mayaman din.
Ngayon, ay actually, yung boyfriend niya ay unawa na siya palagi. Palagi na siyang parang whatever kung ano pinagagawa niya, luka-lukaan siya dyan. Alam mo, tinatanggap na lang. Kumbaga, being taken in stride by kanyang boyfriend. No? Mahal na mahal siya ng boyfriend niya. Kailangan na bubwisit na yung boyfriend niya kasi napapadalas na yung pag-inom ng alak nitong babae. Actually, hindi naman taga-alak na super hard. She just addicted to wines. Wines, red wine na naman to. Pero ang red wine kasi, you have to drink that moderately. Ako, I'm bad sa drinking ng red wine. Lalo pag ako nagta-travel abroad because takot ako sa long flights. Alam ba, papunta akong LA, nakakadalawang bote ako ng red wine bago ako tamaan para makatulog ako. Etong babaeng ito, para bang bote-bote rin uminom ng red wine. Pero this happens any time of the day. Wala nang pinipiling oras at araw. Kumbaga daily. Ginagawa na niyang tubig ang red wine. Ginagawa na niya. At pero, ang mahirap nito, ginagawa mo tubig, pero hindi tubig ang epekto sa iyo. Yes. Nalalasing siya. At para siyang nagiging wala sa sarili. Kaya, alam mo, nagagalit na sa kanyang boyfriend. Kaya mukhang ito ang magiging dahilan ng kanilang paghihiwalay. Para na-off-bound na siya. Mukhang naghiwalay na yata sila, Nay. Parang hindi pa. Parang pahiwalay pa lang. Mukhang naghiwalay na sila. Talaga, aalamin ko yan ha. Kasi no isang araw lang yun eh. Talaga, kolo mo. Oo. Read between the lines. Ay, sorry. Reading between the lines, okay? Yun ha. Yun ang sasabi natin. Kumbaga, pwede kang uminom. Nobody stops her from drinking. Pero sana lang ay she has to drink in proportion, tapos in moderation. Kumbaga, kung hindi mo kayang dalhin ang pagkalasing o sobrang pag-inom, huwag kang muna uminom. Yan, no? Diba? Baka kailangan niya ng rehabilitation. Ang hirap pa naman ng withdrawal sa alak. Mas malala pa yun sa withdrawal sa sigarilyo, ha? Kaya siguro naghiwalay sila dahil dito. Pahiwalay pa lang. Ay, sorry. Oo, Nawala na naman sa hiwalay isip pa ko. lang. Niisip ko, sorry. Nagwa-wine ka ba? Na, humihingi sila ng clue. Oh. Nako, nag-clue down. Si Lilian Sige na, Menjola, hiwalay si na sila. Heizer. Ako pala yung nagwa-wine. Hindi, parang pahiwalay pa lang. Ang clue ng babaeng tanay, meron bang T sa pangalan at saka sa apelyido? Oo. Meron. Oo, okay. Meron. So, okay yun ah. Oo. Yun. Pero sana nagbago na. Sana. Oo, kasi mahirapan siya maghanap ng kapalit. Hindi, meron naman siyang. Ay, nako, she has to buy love kung kinakailangan. Pero meron naman siya. Oo, meron na siya. Ha? Okay. Sana. Yes, alam nyo na. Kanang Kapampangan na Manalbet patuloy na susuporta kaya kami marakala salamat ka rin sa lahat ng mga team abroad, team replay, mga team pakulay na nagpapakulay, maraming salamat sa inyong lahat, Day. Si Teter. Birthday rin ni Teter. Happy birthday, Oo, Ter. Si Teter. Oo. Luayon ang apelyido. Teter Luayon. Happy birthday rin. Tapos ngayon tagang birthday ni Teter. Bukas kay Daddy Doc, Percival de Leon. Pero ngayon ang celebration, okay? Kaya ang lechon, ihanda na, papunta na ako. Of course, maraming salamat. Ito po ang OOTD. Oras ng opinion. Talakayan at diskusyon. With my nanay na patuloy na nagbibigay ng mga blind item na totoo naman siya, Nay, pero at least nabibigyan tayo ng aral na pag mali ay mali. Oo. Ang ating pinamamahal nanay, Jobert Socaldito. Salamat ng marami, mahal ko anak, Direct Chaps Manansala. At sa inyong lahat, Diyos ko, my God, malapit ang birthday ko. It's already an Aries na ito, Yes. Aries na ito, zodiac sign ng Aries. Ako, April 16, I'm an Arian. Kaya, ang mga Arians, mga kapwa-Arians, happy birthday sa ating lahat. May birthday concert ka. Yes, I have a birthday concert sa next episode natin. Hindi pala next episode, mga 2 episodes from now. Pag malapit na ipa-plug ko, I have a concert na ipinuduce para sa aking birthday para may mapanood ang aking mga guests. No? That is Holy Wednesday. Dito sa The New Music Box, powered by the library sa corner ng Timog at Quezon Avenue. Ang title ng show ay Heart and Soul with Kurt Fajardo, ang aking bagong recording artist. No? With very special guest, Ms. Malubari and the Revival King, Jojo Mendrez. And a lot more. Yes, and a lot more. Marami tayong mga guests dyan. Manood kayo that's 9 p.m. ng April 16. Thank you sa Dreamwave pala, Dreamwave Hotel. Yes, dyan sa may Portugalera because
on the 17th, right after my birthday, babiyahe na ako Holy Week, Monday, Thursday, sa Puerto Galera. Thank you agad, oh. Yes, di ba? Thank you so much sa Papa Alex Cruz and Mama Aida Cruz for accommodating me sa inyong napakagandang hotel, Dreamwave. Yon. So, ako na, ang aking takeaway ngayon, bago tayo magpaalam na yung politics. Alam ko talaga na ang politics ay maaaring makasira ng pamilya at magandang relasyon sa pamilya mo dahil sa mga ambisyon, sa mga bagay na gusto natin mangyari at sa mga bagay na hindi nangyayari pero gusto natin mangyari, kakalimutan natin ang ating pamilya. Huwag sana dahil ng pamilya at the end of it all ay pamilya. At sa lahat ng mga pagkakataon, pamilya sa huli. Patuloy tayo maniwala na tunay nga na mabait talaga ang Diyos, and to God be the glory. Bye-bye. Leanne Miclat Manansala Miclat. and Raymar Buado. Bye! Bye-bye. Thank you.